Hello, good day students, good day class. So last time we discussed the first part of this lecture on religion and morality, and we introduced to you the idea of divine command theory, no? Yung nagsasabi na whatever is good is whatever God commands is good, and whatever is bad is what God commands is bad, no? And also we introduced the Euthyphro dilemma for the religious believer and the 5 objections to divine command theory. And then we end by discussing the different ways by which the objective moral values, moral duties, and moral accountability are explained better by theism, which is belief in God, rather than non-theistic alternative, no? So sa ngayon, we are going to discuss more on the case for and religious morality, no? So tingnan natin yung mga issue na yon. So let's say we agreed that the divine command theory is true, or at least the divine command theory is the most reasonable basis for objective morality. So the follow-up question would be, why should we follow God's commands? No? Bakit nga naman? Bakit natin susundin? Ngayon, kung titignan mo yung ordinary believer, most likely, the common answer would be because we believe God to be perfectly and essentially good. No? So yung force na nanggagaling sa utos ng Diyos is because it is a command that came from a morally perfect being. Di ba? Napag-usapan natin yan nakaraan that sa degree, sa scale of moral character, God possesses the most perfect moral character. No? So doon nanggagaling yung authority ng kanyang command. Okay? Ayan. Kaya lang, the atheist may follow up, how do we know that a commandment came from God? Di ba? So, hindi pwedeng we follow it just because the source of the command says He is God. Kasi papasok yung tanong doon ng divine incomprehensibility, di ba? Paano natin na sisigurado na Diyos nga yung nagsabi nun, di ba? So hindi lang natin papaniwalaan yung isang source just because that source says that He is God, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, maraming mga nagpapanggap, di ba? Yung mga charlatans na tinatawag, mga religious charlatans na nagpapanggap sila na sila raw ay Diyos, sila ay sugo ng Diyos para lang makapanloko ng tao. So it's better not to believe. If somebody says that he is God or he is a sugo of God, di ba? Mas mabuting pagdudahan muna natin bago tayo maniniwala. So hindi pwedeng maniwala lang tayo just because the source of the command says He is God. And hindi rin tayo dapat sumunod just because the source of the command says that the command is good. 'Di ba? Hindi tayo makukumbinsi kung sasabihin niya lang na hindi, ito yung mabuti, ito yung makakabuti para sa iyo. 'Di ba? Kung nagbigay siya ng utos, hindi tayo susunod lang dahil lang sa sinabi niyang ito yung makakabuti para sa iyo. 'Di ba? Ay paano kung hindi? Okay? So ano ang magiging basis? The basis would be, sabi ng philosopher si Kai Nielsen, sabi niya, the only valid response is for the theist to admit that he is using an independent ethical standard by which to judge the commandments of this being who profess to be God. In other words, ang mangyayari sa atin yan, di ba? Okay, let's say, may nagsabi, itong commandment na to ay galing sa Diyos. So, para mapasunod tayo, we need to have, not that we need to have, but we already have an independent ethical standard na yun ang gagamitin nating basis para makita kung yung commandment ba na yun ay dapat nating sundin, di ba? Pag umaayon siya sa tingin nating tama, susundin natin. Pero kung umaayon yun sa utos sa basis natin na hindi, di ba? Sa kutob natin na hindi natin susundin, di ba? Like imagine for instance, kunyari nakapanaginip, di ba?
nakapanaginip na Diyos daw or may nagpakita na ako ang Diyos, di ba? Tapos sabi, or may narinig ka sa TV, di ba? Sugo raw siya ng Diyos or siya raw ang Diyos. Siya ang pagpapakataon ng Diyos, siya yung second coming, no? At sabihin niya, rob the banks, di ba? Nakawan niyo ang mga bangko, di ba? So most likely many people na makakarinig yun, perhaps even the followers, no, kung ginagamit nila yung kanilang critical thinking, hindi susundin yung utos na yun, di ba? Bakit? Because we already have that standard in ourselves to judge that the commandment is not good, it is actually immoral, di ba? Kaya may point dito si Nielsen, nasabi niya, hindi natin yung susundin dahil sinabi lang niya na Diyos siya. Hindi rin natin yung susundin dahil lang sinabi ang makakabuti yung utos na yun para sa atin, di ba? Halimbawa, sinabi nung sugo na yun, sabi niya, i-rob nyo yung bangko, ito yung makakabuti para sa inyo, di ba? Kahit sabihin niyo yun, hindi tayo maniniwala. Because, according to our ethical standard, it's not good. So, ang tanong doon, nakita natin yung point ni Kai Nielsen, ang tanong, should the theist or the believer in God grant his conclusion, di ba? Kasi ang pinaka-controversial doon, if you see, is yung claim ni Kai Nielsen that the ethical standard is independent. Di ba? Kasi sabi nun, independent ethical standard by which to judge the commandments of this being who profess to be God. Pero ang tanong, dapat ba nating isipin na independent yung standard na yun from God Himself or from God's commands, di ba? Kasi sabi nga diyan, if independence here means independent of God, the theist has no reason to agree to it. Bakit? Because from the framework of theism, di ba? From the framework of someone who believes in God, lahat ng nandito sa mundo, lahat ng nasa unibersong ito ay likha niya. Okay? Kasama doon yung mga tao, likha niya yung tao. At anuman yung meron sa internal design natin, sa internal makeup natin, including our moral sense, gawa niya yun. Diba? Likha niya yun. Lahat yun ay parte ng kanyang disenyo. So, the theist, the believer, need not agree with the conclusion of Nielsen that the ethical standard is independent of God. Diba? Sabi nga dyan, nakaquote si Saint Paul, diba? Sabi niya, the law is written in their hearts. Diba? Ibig sabihin, naniwala ka man sa Diyos, hindi ka maniniwala, the law, which is the moral law, di ba? The moral sense of right and wrong is already written in our hearts. Di ba? Okay. Ngayon, paano naman yung mga atheists? No? Kasi, sa panahon ngayon, medyo dumadami na yung mga atheists, no? Siguro dala na rin ng mga nababasa sa social media at saka sa mga critics sa religion, di ba? At siguro sa mga nakikita nating mga moral failings ng mga religious leaders, so marami ang nato-turn off na ngayon sa religion, di ba? Medyo nakakalungkot, pero that's the reality. Okay? So if there are atheists, meaning there are people who don't believe in God, no? Ano ang magiging status nila when it comes to morality? Okay? Ngayon, itong isipin natin ilinawin natin yung claim dito. Hindi natin sinasabi that the atheist cannot be moral. Okay? Ito madalas na misconception sa mga atheists. Pag tinanong mo, ano ang tingin mo sa isang atheist? Diba? Sabihin, immoral, walang konsensya, walang budhi, diba? Mali yun kasi sabi nga kanina ni Saint Paul, the law is written in our hearts. Diba? So kahit lumaki kang hindi naniwala sa Diyos, dahil likha ka ng Diyos, the moral law is written in your heart. So even atheists can be moral. Diba? Hindi rin natin sinasabi that the atheist cannot know right from wrong apart from scriptures. Yan sinabi ko nga kanina. Kahit hindi niya nabasa ang Bible o anumang scriptures, because the law is written in their hearts, they can know right from wrong. Okay? May conscience na tinatawag. So, ibig sabihin ba nun the divine command theory is false? Di ba? Kasi sabi ng divine command theory, right
is because of God's commands and wrong because of God's commands, di ba? Kailangan nating linawin doon ano ba ang ibig sabihin natin sa divine command. What does it mean for something to be a divine command? Di ba? Ngayon, okay, balikan natin. Di ba? Sabi natin, objective moral values, their ground, di ba? Their basis is God's perfect nature. Kaya meron tayong objective moral values is because it is grounded on God's perfect nature. That is a metaphysical basis of objective morality. Metaphysics ang pinag-uusapan natin dito, nature of reality. In this particular example, nature of moral reality. Tapos, on the other hand, meron ding issue of epistemological origin of moral knowledge. Di ba? Magkaiba yun, ha? Yung isa, metaphysical basis, ano ba yung ground for objective morality? Iba yun sa issue ng how do we come to know what is right and wrong. Di ba? So, kung titignan natin yan, kailangan nating i-separate yung dalawang issue na yun. Talagi lang natin tatandaan is that moral laws require a moral lawgiver. Di ba? So, parang parang yung case ng mga atheists, parang pagbabasa ng libro. Okay? Di ba? Pag nagbabasa ka ng libro, you can understand the contents of the book without knowing the author. Di ba? So, ganun din sa morality. Atheists can know what is right and wrong. Di ba? They can understand the content of morality without knowing that morality came from God. Okay? So, yun. Malinaw yung distinction na yun. Malinaw yung distinction. The metaphysical basis of objective morality is God. So, yun yung book. Di ba? The book is the content. The basis is the author, God. So, sa case ng mga atheists, they can know the contents without knowing who the author is. Okay? So, hindi refutation ng divine command theory yung existence ng mga atheists. Okay, so proceed na tayo ngayon sa medyo more general issue. Okay, so case against religious morality. Ano yung mga pwede nating makitang argumento against religious morality? Meaning, morality that is based on religion. Okay, first reason. Many religious people have committed atrocities in the name of religion. No? So, ito medyo nakakalungkot, di ba? Pero since time immemorial, di ba? Panahon pa ng Crusades, di ba? Maraming mga taong nag-away-away because of the Holy Land, di ba? Muslims versus Christians, Catholics versus Protestants, di ba? Yung mga case pa noon ng mga pinapako ng pabaliktad, di ba? Tapos yung mga religious terrorists, 'di ba? Yung mga Islamic terrorists, 'di ba? Yung sa 9/11. So, kung ang legitimate basis of morality is religion, automatic mare-refute 'yon because automatic some people would see it as a refutation na merong ibang mga religious people who commit atrocities in the name of religion, 'di ba? Parang napaka-contradict. Diba? Kasi kung basis ka ng tama at mali, dapat yung followers mo, sila yung magiging model. Diba? Bakit yung mga iba were able to commit atrocities? So that provides a reason for many, to turn away from religion as a source or as a basis for morality. Second, religious morality closes off critical thinking on moral issues. Okay? Ngayon, hindi natin sinasabi na kapag ikaw ay isang religious na tao, ay hindi mo ginagamit ang iyong critical thinking skills. No? So, nasa sa nasa sa training. Pero, kaya may ganitong tendencies because sa religion, di ba, ang final say talaga
yung kung sino yung may authority. 'Di ba? Madalas 'yan kung sino yung mga religious leaders. Sila yung may authority. So pag sinabi nilang ito na 'yon. Pag sinabi lang hindi ito, wag 'yan, wag mong gawin 'yan, 'di ba? So yung religious believer parang mapapaisip na okay, susundin natin to because we believe in God. 'Di ba? Kaya kaya nakakalungkot din kasi yung ganitong tendency, 'yun ang nagiging paraan para sa iba para ma-abuse yung kanilang mga kapwa in the name of God. 'Di ba? So, kung tutuusin, nakakalungkot. No, hindi natin sinasabi na lahat ay ganun, hindi natin sinasabing majority ay ganun. Meron lang talagang mga setong na bulok na kamatis, 'di ba? Kahit saan naman. Kaya lang kung ang mga tao sana, mga religious believers sana are practicing critical thinking, even in issues such as morality, or even when the religious leader says something X or X is wrong, di ba? Mas maiiwasan sana yung mga ganitong mga pagkakataon, yung mga ganitong mga abuses, no? Pangatlo, there are many religions that contain different and even conflicting moral principles and laws, no? So parang variant ito ng principle ay ng problem of divine hermeneutics, di ba? Kung ang basis ng morality ay religion, bakit maraming relihiyon, di ba? At bakit yung mga utos nila sa isa't isa nagkakaiba, di ba? Sasabi ng Christianity, monogamy is monogamy is morally obligatory, dapat isa lang ang asawa mo. Pero sa Muslim, yung some strands of the Muslim religion, pwede kang mag-asawa hanggang 4, di ba? Meron ding mga iba, like for example, sa iba bawal kumain ng ganito, di ba? Bawal kumain ng dinuguan, di ba? Pero sa iba okay lang 'yon. So bakit may mga ganito? Bakit may mga conflicting moral principles, 'di ba? Sa ibang reliyon, immoral ang death penalty, sa iba naman okay lang, justified, 'di ba? So nagiging cause siya ng confusion. So isa siya sa mga case against religious morality. Pang-apat, religious morality is dependent on God whose existence is not well established, no? Ngayon, yun nga, if God is the basis of morality, parang napaka vulnerable ng iyong basis when other people can doubt the existence of that ground, di ba? Ground is God. The ground of objective morality is God. Pero if some people can reasonably deny the existence of God, so that serves as one reason against religious morality, di ba? Magiging weakness siya kasi may mga taong pwedeng i-doubt yung existence na Diyos na basis ng morality mo, di ba? And finally, some religious precepts about certain behaviors seem inherently immoral. So siguro ito yung isa sa mga pinaka-challenging na case against religious morality for a religious believer, no? Kasi marami sa atin nagsisimba, pumupunta ng simbahan, hindi natin naririnig itong mga mga quotations. Although yung ipapakita ko mamaya sa screen nasa Bible, nasa Christian Bible, meron ding mga ibang ganitong case halimbawa sa Quran, no? Pero dahil hindi ako expert doon, hindi natin pupunta yun, and I'm also assuming that most of you are Christians, no? So kung hindi ka man Kristiyano, kung Muslim ka man, i-search mo yun, hanapin mo yun, may makikita ka, di ba? So ano-ano yung mga morally perplexing passages na yon, di ba? Halimbawa, ito sa Exodus, God commanding the Israelites to plunder all the Egyptians, no? Pagnakawan, di ba? Plunder. Ngayon, kung isipin natin, yung kwento nito, di ba? Para yung mga Egyptians gumawa sila ng abuse against Israelites.
Pero does it mean that the Israelites are now allowed to plunder them? Di ba? Parang hindi naman, kahit utos yung ng Diyos, di ba? Tapos kung titignan natin, although mamaya ko na lang babanggitin ulit yon. Pangalawa, ito medyo matindi-tindi sa Leviticus, commanding the stoning of any son to death whenever he curses his mother or father. Di ba? Antindi, di ba? Na parang minurang mo lang yung magulang, sabi ng Diyos, pwede ka nilang i-stone to death. Di ba? Matinding parusa yun. Or disobey his parents. Di ba? Same punishment. Di ba? Stoning to death. And ito yung siguro sasabihin na natin pinaka-common na example when it comes to morally perplexing passages, yung utos ng Diyos kay Abraham na patayin ng kanyang anak as a sacrifice to God. Di ba? Yan yung nakasulat nga ng libro dyan, yung isang philosopher, di ba? Tinawag yung title ng libro niya, Fear in Trembling. Parang pinag-aralan niya lang itong passage na ito. Kasi nga, sabi niya doon, imagine mo kung ikaw si Abraham, you can really feel the fear in trembling kung ganito yung utos na maririnig mo sa Diyos, di ba? So yung gusto kong i-point out doon, di ba? Sabi natin kanina sa Divine Command Theory, God cannot make wrong right or right wrong. Bakit? Kasi sabi natin, the commandment of God is an expression of His morally perfect nature. Di ba? Contradiction yon. Pero bakit may mga ganitong passages sa scriptures? Di ba? So parang lumalabas doon na pwede niyang gawin. Di ba? Kasi nga, ito malinaw na malinaw sa atin na mali itong mga utos na ito. Di ba? Kung naalala ko nga dyan pala, ito although medyo medyo light lang kasi deception lang. Pero yung first time kong nabasa yung kwento ng kay Jacob at saka kay Esau, 'di ba? Yung inutusan ng Diyos si Jacob na lokohin niya yung kanyang tatay para siya yung mabasbasan, no? Kasi binabasa ko yun noon sa yung bata pa ako na may picture pa. Doon pa lang parang na-disturb ako, parang sabi ko, bakit iutusan ng Diyos si Jacob na lokohin yung kanyang tatay para lang makuha yung basbas na yon ng tatay niya, kasi si Esau ang panganay, di ba? Para doon utusan siya ng Diyos manloko, di ba? Akala ko ba mabuti ang Diyos, bakit uutusan niyang manloko yung isang tao, di ba? So disturbing, no? So yun nga, kung babalikan natin doon, ano ang option doon ng believer? At least ang option niya, una, pwedeng hindi na siya ngayon mag-agree sa Divine Command Theory. Di ba? Pwedeng this would serve as a reason against Divine Command Theory, or pwedeng mag-stick pa rin siya sa Divine Command Theory pero i-doubt niya, pagdudahan niya na itong mga utos talaga na ito are faithful documentaries or faithful na pag-state ng sinabi talaga ng Diyos, di ba? Pwede rin yun, pwede niyang pagduda na hindi naman wala naman tayong proof na inutos talaga yan ng Diyos, di ba? Baka yan ay mga kwento lang, di ba? Yan ay mga myth lang na sinulat ng mga unang tao, di ba? Pwede niyang idot ng ganun. Kaya lang, kung sasabihin ng mga historians na we have reasons to think that these are historically accurate, again, mapapaisip doon yung believer, di ba? So, pwede mong i-doubt yung Divine Command Theory. This is a case against Divine Command Theory. Or pwede mong sabihin na, pwede nang baliktarin ng Diyos yung tama at mali. Di ba? Which would serve as a reason against Divine Command Theory. Or, you can stick to Divine Command Theory and doubt that these passages are faithful to what really God commanded. Okay. So, tinignan natin yung case against, no? Yun yung mga argument, yung mga reasons to think that religious morality is not a good basis. Religion is not a good basis for morality. So tingnan naman natin yung positive side, no? What are some reasons, what are some arguments to think that religion as the basis of morality is the best case scenario? Okay?
First, the religious morality guarantees cosmic justice. Di ba? Nabanggit natin ito ng nakarang video, yung moral accountability. Di ba? Sabi natin, sa mundong ibabaw, ang mabuti hindi laging nagbe-benefit, ang masama hindi laging napaparusahan. Walang ultimate justice kung ito lang sa lupa ang hustisya na meron tayo. Pero when it comes to religious morality, dahil may Diyos, may afterlife, at ang Diyos alam niya lahat ng ginawa nyo, alam niya lahat ng ginagawa natin, He is all-knowing, di ba? So alam niya kung anong parusa ang akma sa'yo, at ano rin yung benefit or reward na makukuha mo sa pagiging mabuti, di ba? So mayroong cosmic justice, di ba? Kaya nga sinasabi ng mga matatanda, pag may mga suffering sila, may mga injustice, di ba? Ipagpasa Diyos na lang natin, di ba? So they believe that although in this life maaring hindi mo makuha yung hustisya, pero on the other side, God will make sure that people will have their justice. Pangalawa, throughout history, religion has been the only transmission belt of basic morality. No? So, ngayon yan, pwede nyo gawing self-reflection. Gaano ba kahalaga ang relihiyon sa inyong moral thinking, sa inyong moral life? Diba? Ano yung na-impluensya sa inyo ng relihiyon ninyo? No? Kasi madalas, depende rin sa religion. May mga religion talaga na sobrang strict na kailangan pag ito yung pinapagawa, dapat gawin mo. Pero meron din namang ibang mga maluluwag. Nagbibigay sila ng freedom for their believers to do kung alin yung sa tingin nila ay tama. Diba? Hinahayaan lang nila. Pero sa kasaysayan, makikita natin na yung transmission belt of basic morality talaga, relihiyon. No? Tingnan mo na lang dito sa Pilipinas, di ba? Napakalaki ng role ng religion. So, although it's also interesting to see sa mga bansa na kung saan halos wala ng relihiyon ng mga tao. So, anong nagiging transmission belt nila doon ng basic morality, di ba? Pangatlo, religion has been an essential factor in promoting rights and dignity to all human beings. Okay? So, bakit? Kasi kung titignan natin, ano ba ang best basis, best ground for universal human rights? Diba? Pwede bang tao? Hindi pwedeng tao. Bakit? Kasi marami nang nangyari sa kasaysayan na mga tao o mga lipunan hindi nakita yung karapatan ng ilang mga tao. Diba? Halimbawa, ng panahon ng ancient Greece, diba? Nabanggit ko na sa panahon nila merong mga alipin. At yung mga alipin na yun, talagang tingin nila doon, pag alipin ka, malas mo, pinanganak kang alipin, wala kang karapatan. Diba? So, pwedeng idikta ng lipunan kung may karapatan ka o wala. So, hindi pwedeng ganun. Kasi alam natin sa universal human rights, it does not depend on the opinion of a human being or human beings. It does not depend on the opinions of society. Diba? Pero, just by the fact that you are a human being, you have human rights and you have human dignity. So, anong basis nito? Sa perspective ng religion, no, especially the Christian religion, makikita natin na napakadaling ipaliwanag. Bakit? Kasi from the Christian perspective, we are all human beings are created in the image and likeness of God. Diba? So, syempre, if God possesses the highest value, diba, the perfect value, kung tayo ay nilikha na ayon sa Kanya, sa Kanyang imahe, edi we also possess that value. Diba? We have the glimmer of that value. Diba? Whereas kung walang Diyos, paano mo mapapaliwanag yun? Paano mo mapapaliwanag ano magiging ground ng rights, ng human dignity? Diba? Ikaapat, religious morality is inspired by an all-good, all-just, and all-loving God who cares for mankind and all creation. Okay? So, mamaya sa next slide, mas pagtutuunan natin ng pansin niya itong next two cases. Diba? Sabi doon, sa case ng religious morality, God is the basis of all creation, at sa framework na yon, yung universo
ay nilikha ng napakabuti, di ba? All just at mapagmahal na may likha, who cares for mankind in all creation. So, anong sinasabi ng kwento na yon? Anong makikita natin doon sa framework na yon? Pwede nating tignan to in terms of comparing two worldviews. Okay? Yung isang worldview is the religious worldview, and the other worldview is the atheistic worldview. No? So, ano sinasabi ng atheistic story, ng atheistic worldview? Na ang buhay ng tao ay isa lamang aksidente. Okay? No rhyme, no reason, no purpose. Diba? If you happen to be alive, then it's just an accident, diba? That my mother, or for example, if my life is just an accident, diba? Ibig sabihin, walang purpose yun, walang malalim na dahilan, talagang nagkataon lang na nagkita nanay ko tsaka tatay ko. Diba? Yun. At nabuo ako. But it's just an accident. And death is the ultimate end. Okay? So, walang purpose, walang ultimate purpose, walang function, walang purpose, walang malalim na purpose ang buhay mo, kung ano lang trip mong gawin. Di ba? And death is the ultimate end. Ibig sabihin, pag namatay ang tao, in the atheistic story, tapos ng lahat. Kasi wala na afterlife eh. Di ba? So, kung titignan natin tong kwento, medyo nakakalungkot. It's just an accident that we were alive, and wala tayong purpose sa mundo. Depende kung anong trip mong gawin, kung anong makita mong purpose. Ikaw mag-iimbento ng purpose mo. Diba? Kung ang purpose mo ay kunyari, ang purpose mo ay magpakalasing, no? Yun na yun. Wala nang ibang mas malalim na purpose. Walang pwedeng magsabi na, ano bang ginagawa mo? May mas malalim ka pang purpose. Wala. Diba? Wala. Yun lang. Pero sa theistic story, okay, specifically the Christian story, ano sinasabi nun? Siyempre, baliktad. Our life is not an accident. Di ba? Bakit? Kasi kung nilikha tayo lahat ng Diyos, at alam niya lahat, may plano na yon, di ba? Yung sinasabing God's plan. Di ba? God's purpose. Di ba? So, may plano na ang Diyos, ang buhay natin ay hindi aksidente. Okay? Pero throughout our life, madidiscover natin yung purpose na yun. May nilaan na purpose sa atin ng Diyos. Di ba? Para magawa dito sa lupang ibabaw. And, siyempre, death is not the ultimate end. Okay? So, hindi sa kamatay nagtatapos ang lahat. Meron pang susunod. Di ba? Okay. So, ano ang mas gusto mong paniwalaan? Diba? Ano yung makakabuhay ng dugo sa hindi makakabuhay ng dugo? O titignan talaga natin, honestly speaking, the atheistic story is very pessimistic, very bleak. Diba? Kasi, aksidente lang naman aksidente lang naman ang buhay natin. Diba? So, ano lang trip mong gawin, yun lang yun. Tapos ang nakakalungkot nun, pagkatsugi, tapos na. Tapos na lahat. Diba? Kaya, although ito ay perception ko lang, impression ko lang to pero marami akong mga nami-meet na atheists who are so afraid of death. No? Hindi sila takot sa kamatayan dahil natatakot silang may Diyos. Diba? Kasi hindi nga sila naniniwala sa Diyos eh. Diba? Takot sila sa kamatayan kasi ang kanilang impression, ang kanilang belief is yun to lang ang buhay na meron tayo. So, pag nagtapos yun, tapos na. Wala na. Diba? So, kung titignan mo ng malalim yun, nakaka-depress yun. Diba? Gigising ka sa umaga. Hindi mo alam kung kailan hindi mo alam kung kailan matatapos ang buhay mo. Diba? Hindi natin masabi. Wala naman sa edad. Diba? Wala namang sinabi na dapat pag ganito ka mamamatay. Ganito lang. Pag sabing 60 ka mamamatay. Hindi. Diba? Hindi natin alam kung kailan. So, nakakalungkot. Pero sa theistic story, hindi. Diba? Meron tayong source of hope. Meron tayong source of hope. Meron tayong source of optimism. Diba? Kasi, kung mayroong mang mamatay, may kamag-anak tayong lilisan, diba? Our belief, our hope is that
we will meet them again. Di ba? Yun yung hope na binigay sa atin ng Diyos kung tayo ay naniniwala sa Kanya. Di ba? Okay. So makita natin doon, yun yung strength ng theistic story compared to the atheistic story. So tingnan natin yung last case for religious morality, yung moral gap. Okay? Sabi doon, religious morality provides the best answer for the problem of the moral gap. Okay? So siyempre, papaliwag na natin, what is the moral gap? Okay? So according to the proponent of this idea, si philosopher John Hare, sabi niya, yung moral gap, nangyayari yun because in our experience, no, we know that there is a demand for us to be moral. Di ba? Yan sasabi yung normative force ng morality. Mayroong normative force, di ba? May outside force yung morality na sinasabing magpakabuting tao ka. Di ba? Huwag kang magpaka-selfish. Maging pagbigay ka. Di ba? Huwag mong lulukoyin ang kapwa mo. Di ba? Magsabi ka ng totoo. We all experience these demands to be moral every day. Di ba? Pero at the same time, sabi ni John Hare, we also are aware of our actual performance. Okay? At ang kung titingnan natin yun at kung susiriin natin ng mabuti, ang makikita natin, our actual performance is always something that misses that demand to be moral. In other words, lagi tayong nagkakamali. Di ba? Lagi tayong may kapalpakan. Di ba? Yun ang, actually, minsan, maganda rin talaga ang suriin natin yan, makita natin, di ba? Na nandito yung demand to be moral, pero at the same time, nakikita rin natin yung pull, yung ating kayang gawin lang, yung ating ginagawa lang. Di ba? Kasi nga, sabi niya, on one side, we have the need for justice. Di ba? Gusto natin na just ang mundo. Pero at the same time, we also have the affection for advantage. Di ba? Gusto natin na nasa advantage tayo. Okay? So, may conflict ngayon, may gap. May gap. Okay, so sabi ni philosopher John Hare, sabi niya, there must be a way to achieve such moral perfection, and that way cannot be in this life. It is only with the assistance of God that we can achieve such perfection, because only God can guarantee that death will not be the end. Yun yung sagot. Diba? Ayun yung first gap eh. Yung first gap, yung actual performance natin, hindi niya naaabot yung demand to be moral. So sabi ni John Hare, anong sagot doon sa gap na yun? Sabi niya, it's only God who can assure that at some point in our life, mamimit natin yung demand na yun. Di ba? Pero dahil hindi yun nangyari dito sa lupa, mangyayari yun sa susunod na buhay. Di ba? Sabi niya dyan, no? Only God can guarantee that death will not be the end. Di ba? Kasi nga naman, kung sasabihin mo na, ay, wag ko na lang panindigan tong demand to be moral. Diba? Hindi. Kasi alam mo na habang nandito ka sa mundo, habang nabubuhay ka, we all have this need to follow what morality dictates. Diba? Pero yung actual performance naman natin, lagi rin tayo nag-fail. Okay? Tapos, sa second gap, diba? Paano nasagot yung second gap? Yung affection for advantage versus affection for justice. Sabi ni John Hare, sabi niya, solution dyan is God appears to humans by self-revelation in a way that God does not do to other animals. And this revelation can silence the human preoccupation with self in a way that allows love of what is supremely good in itself, namely God. Diba? So, parang ganito yan eh. Kasi affection for advantage, selfishness. Di ba? Pero meron din tayong need for justice. So, sabi ni John Hare, paano yung nasagot? Ni-reveal ng Diyos yung sarili niya sa atin para ipakita na actually yung need for justice, pag
ginawa mo yung need for justice, in the end, yung need for justice and your need for well-being, personal well-being, ay magpapanagpo. Di ba? Mabibridge yung gap na yon. Di ba? Ayan, no? The human preoccupation with self in a way that allows love of what is supremely good in itself, namely God. Di ba? Kasi, ang tingin natin doon, hindi natin kaya eh. Hindi natin kayang i-bridge yung advantage tsaka yung justice. Di ba? Pero ang ginawa ng Diyos, nung i-reveal niya yung sarili niya, pinakita niya na kaya pala yun. Kaya pala nating i-pursue yung affection for justice. Kaya nating isantabi yung ating affection for advantage in order to follow what justice and morality dictates. Okay? So, that is how the moral gap is answered by religious morality. Diba? If there is no God, problematic yung moral gap. Diba? Paano yan sasagutin ng mga atheists? Paano nila isasagot itong demand to be moral in actual performance? Diba? Bakit kailangan mo pang magpakabuti kung hindi mo naman siya maabot-abot? At yung pagpapakasama will get you an advantage. Diba? So yan ay isa sa mga dilemma na kakaharapin if the basis of your morality is not theistic or is not based on God. Okay? So that ends our video on religion and morality. So nabanggit ko nung una that this topic is very wide, no? Yung religion and morality, napakalawak nito, napakaraming issue. Yung mga nabanggit natin na issue dito ay mga kumbaga mga patikim lang. Kapag pinuntahan mo ng malalim yung literature, makikita mo na marami pang sumasanga-sanga mga issue, marami pang mga tanong, marami mga arguments, no? So ito ay patingin lamang at para makita natin yung ano ba yung mga common themes and common arguments with regard the relationship between religion and morality. Okay? So, thank you. Kung nakaabot pa kayo dito, thank you for listening. And see you on the next lesson.